Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kanyang mga apostol, at sinabi niya sa kanila, Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa punang pampaskwang ito bago ako magpasa. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan nila ang isang kalis, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. at dumambot siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na ibibigay ko para sa inyo. Gawin ninyo itong bilang pag-alaala sa akin. gayon din naman, dinambot niya ang kalis pagkatapos maghapunan, at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan ng aking dugo na magbuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakaroon sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa pinakda ng Diyos. Ngunit napakang lapot ang sasapitin ng taong magkakadulog sa akin. at sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalanin pinakadakila, at sinabi sa kanila ni Jesus, Ang mga hari sa mundong ito ay pinapanginoon ng kanilang nasakupan, at ang mga may kapangyarihan ay nagpapatawag o nagpapatawag ng mga tagapagpilit nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata, at ang namumunoy tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Di ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang natiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin, kung paano pinaglalaan ako ng Ama ng Kaharian. Gayon din naman, pinaglalanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain pinom ng kasalo ko, at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angka ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Inihiling ni Satanas at pinahintulo naman sa kanya na kayong lahat ay sumukit. Subalit tinatangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong magmando at pumatay kasama ninyo. ani ni Jesus, Pedro, ani ni Jesus. tandaan mo, bago tumilaw ang manok sa araw na ito, ay makatatlo mo akong itatwa. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Nang subuhin ko kayo ng walang dalang lukbutan, lubot sa pagyapa, inulong ba kayo ng anuman? tugon nila, sinabi niya, Ngunit ngayon, kung kayo'y may luputan o supot dalhin ninyo, at walang tabak, pagbili ang kanyang balabang at bumili ng isa, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na dapat matupad sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya ng mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. at sinabi ng mga alagad, Panginoon, ito po ang dalawang taba. Sapat na iyan. tugon niya. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olivo, at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila,
Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pon ng bato sa kalumuhod at nanalangin. Ama, Wika niya. kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis nito. May huwag ang kalooban ko ang nasunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Sigit ng hapon, siya'y nananalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis, na alimoy malalaking patang ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang saktan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa magitan ng isang halip? nang makita ng mga alagad kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, nananala po kami. at tinaganga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at nagtigpas ang kanyang tenga niya. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag, hayaan ninyo sila. hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoroon upang dakpin siya. Ako ay tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo. Araw-araw nagturo ako sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang mamamayani. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro naman sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwan. Nang maparikit na ang apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro naman nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae at siya ay pinagmasdang mabuti. Sabi niya, ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi. Sagot niya, Hindi sila nakikilala. pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito. Isa ka rin sa kanila, ano? Ngunit sumagot siya. Nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas ng humigit kumulang na 1 oras, ay iginig naman ng isa. Kasama namin ni Jesus ang tao nito. Isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi niyo. Nagsasalita pa siya ng tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. Naalaala nito ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay makaitlong mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklat. Samantalang si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Siya ay piniringan nila at tinanong. Okay, hulaan mo na sino ang gumampa sa iyo. At kung ano pang panlalait ang sinabi sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba, ang Sanhedrin, at inharap si Jesus sa kanilang kapulungan. Sabihin mo sa amin, Wika nila, ikaw ba ang Mesiyas? sumagot siya. Sabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala. At kung tanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot.
Ngunit mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Hindi mo ba sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabing ako nga. Tugon niya. Sinabi nila, Ano pang pagkakataon ang kailangan natin? Tayo lang nakarinig mula sa sarili niya. tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Noong panahon iyon,